out. Alam mo, merong statistics na 47% of the Filipinos, they feel na mahirap sila. They feel that they are poor. You know, almost 50% of the Filipinos, ang pakiramdam nila, nagugutom sila, ang pakiramdam nila, mahirap sila. Nakakabahala yun, hindi ba? Na para isipin ng 50% ng Filipinos na hindi na nila kaya ang mga bilihin, hindi na nila kayang mabuhay. You know? So, bakit ang iba dyan, talagang kumakapit pa rin sa mga idolo nila na hindi nila alam, nabubudol na sila. Kasi talagang ayaw nila i-admit. Yun na nga yung sinasabi natin kay Presidente Bongbong Marcos. Please admit it na hindi mo kayang mamuno ng isang bansa. Kasi pwede naman yun eh. Pwede mo naman sabihin, well, look, hindi ko akalain na ganito. Of course, natuto rin siya sa ama niya, no? But, he was a privileged, should I say, lumaki, no? Lumaki siya sa palasyo. So, naiintindihan mo ba ang sikmura ng mga taong bayan? Naiintindihan mo ba ang gutom ng isang citizen? So, yun lang. So, sabi ko, ang sinasabi ko lang sa ating mga kagrupo ngayon at definitely doon sa mga nakikinig, makialam kayo. Hindi po pwede yung ganyan na hindi kayo wala. Okay lang. At bahala na kayo. Hindi po, kailangan po namin ng boses. Kailangan po namin ng mga tao na sumama at sumigaw ng Marcos resign. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig. Maliban doon sa mga nabanggit ninyo, ano pa yung mabigat na mga issue na tinimbang ninyo, ngunit talagang kulang at kayo po, inyo pong nabuo itong grupo na ito na pinagre-resign po ang ating Pangulo. Ano pang ibang mga issue po, Ma'am Vivian? Well, unang-una yung public trust. Alam na natin, yung pumapasok na yung public trust dyan which is an impeachable ground. Pero nakakabahala kung bakit walang nagtatanong at wala sa Senado at saka lalo na sa Kongreso, hindi ba? Ang lakas-lakas nilang sumigaw, magpatawag ng mga tao na in aid of legislation, pero yung presidente mismo na talagang napapagbintangan na isang alleged drug user, bakit walang investigation? Yun nga yung sinasabi ko, it's public trust and national security. Di ba? Nasaan yung mga yon? Impeachable ground lahat yun eh. Pero bakit walang kumikibo? Pera ba ang maandar dito sa ganito na ba yon? Pera na lang. Kaya nga merong mga nagsasabi sa mga taong bayan na Filipino are not for sale. Yung People's Initiative, isa pa yan. Di ba yung People's Initiative, that is the only sa ating provisions kasi ng People's Initiative, doon sa ating Constitution, stands as a direct means for individuals like us to engage in the process of amending the Constitution. Tapos yun, inalis pa nila sa taong bayan. At hindi lang yon, ang nakakadismaya doon is meron pa tayong, the Senate investigated on that at si Senator Amy Marcos was saying na talagang meron silang proof na may mga nabayaran para pumirma dito sa People's Initiative. Could you just imagine, ang daming constitutional rights, ang daming mga violations ng Constitution na ginagawa na nila. Lantaran yan, ha? Opo. Ma'am Vivian, kung ihahambing natin sa mga nakalipas na mga administrasyon, panahon ng Duterte, administration, Pinoy, GMA, mapapansin natin critical din yung media dyan. Laging nagbubusisi sa lahat ng mga ginagawang hakbang, no? Even sa panahon ng mga Duterte. Pero never nating narinig or nagkaroon talaga ng kumbaga panggigipit. Hinayaan lang dahil role din yan ng media para mabalanse po ang lahat.
Napansin nyo ba na may ganun pa rin sa kasalukuyang administrasyon? And to think, kung ikukumpara mo yung mga nakalipas na administrasyon, sino ba ang tingin mo mas may mga nagawa pero binubusisi pa rin kaysa dun sa wala nang ginagawa, hindi rin binubusisi? Well, alam na natin yon kasi alam mo naman, ang social media is really one of those na talagang naririnig ang ating mga boses. Even the social media mismo, alam natin na merong nagkakaroon ng mga as we were saying, yung mga hindi kumbaga nagkakaroon ng mga trolls or avatars ang tinatawag natin. So, nagkakaroon ng divisiveness sa mga taong bayan. At pagkatapos, yung susupilin mo pa yung taong bayan para magsalita. Hindi ko nakita yan sa ibang presidente. At lalong-lalo na sa nakaraang president natin, si Pangulong Duterte. Kaya nga nakikita natin yung disparity. Nakikita natin, nako-compare tuloy natin kasi nung si Duterte ang nakaupo, talagang wala siyang talagang sabihan, hindi, mag-rally kayo, karapatan ninyo yan. Kahit saan, pwede kayo mag-rally, no? Pagka sinasabi nga nila, ang permit, pag nagbigay ka ng application at hindi inaksyonan yan, that means okay ka, mag-rally ka. Pero this is so different. Ibang-iba ngayon. Talagang, kumbaga, you're going through the process dahil may proseso naman at yun nga, parati kong sinasabi na constitutional rights natin, yung right to assembly, bakit talagang pinipigilan nila? You know, I mean, of course, we're having a chilling effect kasi yun nangyari na nga sa Davao del Norte na suspend yung ating governor doon. Bakit? 'Di ba? Ang sinasabi nila, ang reason doon is because ayaw nila magkaroon ng isang assembly doon sa Davao del Norte. So, ang governor, si Kuyang Gov, ang tawag nila, he's an elected official. So how can they do that? Diba? How can they do that? So, yung sinasabi nilang case, sabihin na lang natin for the sake of argument, na sinasabi nilang may case. Pero yung case na yun is 2014. Bakit ngayon lang kinakalkal sa mga baol ang mga issues ng mga LGUs? And, So may pattern, di ba? Opo. Sa isang consultative meeting sa Senado, kung saan naimbitahan yung kinatawan ng SMNI, si Senador Robin Hood Padilla yung nagpatawag nun. Mismo yung KBP ay inamin na ramdam nila yung chilling effect sa pangyayaring ganito. Though, sa kabila nito, parang hindi na naging critical din yung ibang media entity na noon ay talagang ipinagmamalaki yung kanilang mga investigative na mga klase ng pagpangangalat ng balita. Maraming mga issue ngayon, kumbaga ang taong bayan, iba yung sinasabi sa parang hakbang ng ating pamahalaan, iba yung tumbok ng ating pamahalaan, hindi diretso doon sa pangangailangan ng tao bayan. At marami pang mga issue na nakapalibot dito ngayon sa kasalukuyang administrasyon, yet hindi natin masyadong naririnig yung para mabalanse ang lahat po sa kasalukuyan, Ma'am Vivian. Hindi lang yan, alam natin na hindi balanse. Alam na natin yan. Alam na natin ang propaganda kasi hindi naman tayo pinanganak nung 19 whatever, kopong-kopong, para hindi natin malaman. May Google na di ba? So this is the 21st century. So alam na natin na hindi balanse yan. Pero ang nakakatakot dito, sinungaling ang ating gobyerno. Yun ang isa pa sinungaling ang ating gobyerno. So, aside from addressing na lang sana kung ano yung mga hinaing ng taong bayan, magsisinungaling sila. So, yan ang talagang napaka-critical na gawain ng isang gobyerno. Ano naman Kaya ayaw nila magsalita ang mga tao Opo. Kasi doon mo makikita yung balanse, di ba? Pag nagsasalita ng mga tao na hindi totoo ang sinasabi mo.
Kasi ganito ang talaga nangyayari. Ganito talaga ang presyo ng bigas. Hindi 20 pesos. Pero 60, 70, 80 pesos na ngayon. So, yun ang ayaw nilang marinig at tatapalan nila yan ng isang kasinungalingan. Opo. Ano po yung may papayo ninyo sa taong bayan? Kasi alam natin marami din kinakaharap ang mga kababayan natin. Based nga sa survey, ang palagi nilang kinakaharap itong mataas na presyo ng mga bilihin, paano sila kikita ng malaki, baka makalimutan na nila, baka maisantabi nila yung pangyayari ngayon sa ating bansa. Ano yung role ng taong bayan sa pagiging kritikal ng kasalukuyang pamahalaan? Makialam sila. You know, they have to voice out. Alam mo, merong statistics na 47% of the Filipinos, they feel na mahirap sila. They feel that they are poor. You know, almost 50% of the Filipinos, ang pakiramdam nila, nagugutom sila, ang pakiramdam nila, mahirap sila. Nakakabahala yun, hindi ba? Na para isipin ng 50% ng Filipinos na hindi na nila kaya ang mga bilihin, hindi na nila kayang mabuhay. You know? So, bakit ang iba dyan, talagang kumakapit pa rin sa mga idolo nila na hindi nila alam, nabubudol na sila. Kasi talagang ayaw nila i-admit. Yun na nga yung sinasabi natin kay Presidente Bongbong Marcos. Please admit it na hindi mo kayang mamuno ng isang bansa. Kasi pwede naman yun eh. Pwede mo naman sabihin, well, look, you know, hindi ko akalain na ganito. Of course, natuto rin siya sa ama niya, no? But, you know, he was a privileged, should I say, lumaki, no? Lumaki siya sa palasyo. So, naiintindihan mo ba ang sikmura ng mga taong bayan? Naiintindihan mo ba ang gutom ng isang citizen? So, yun lang. So, sabi ko, ang sinasabi ko lang sa ating mga kagrupo ngayon at definitely doon sa mga nakikinig, makialam kayo. You know, hindi po pwede yung ganyan na hindi kayo wala, okay lang at bahala na kayo. Hindi po, kailangan po namin ng boses. Kailangan po namin ng mga tao na sumama at sumigaw ng Marcos resign. Ma'am Vivian, sa nakalipas na administrasyon, malaking tulong din yung ibang ahensya ng gobyerno na mapataas pang lalo yung trust rating, yung tiwala ng taong bayan kay dating Pangulong Duterte and sa kanyang administration. Sa ngayon ba, wala bang nakabuhat na mula sa ibang mga ahensya ng gobyerno para man lang gumanda at magandang grado na maibibigay ng taong bayan? Halimbawa na lang, last administration, yung DOTR, na mayagpag, DPWH, maraming inaasahan, kumbaga nakapagpa-boost ng moral ng taong bayan. Nandyan pa yung war on drugs and criminalities. Ngayon ba, wala bang parang naging katuwang na at least man lang gumanda yung imahe ng kasalukuyang administrasyon? Eto nga, napanood ko yung sa Senate hearing at si Senator Bongo talagang galit na galit sa DSWD. Okay, sorry po, sa DSWD. Galit na galit siya at sinasabi nga niya na nagkakaroon ng favoritism. Yung DSWD, di ba, para sa tulong yan, tulong sa mga mahihirap na indigents na hindi talagang kaya na nagkakaroon pa ng mga ayuda. You know, we're talking about 3,000, 6,000 or what, I don't know, 7,000 na hindi naman talaga nabibigay sa talagang mga tamang tao. So, naggalit na galit siya at napanood ko yon at sinasabi nga niya na pera ng bayan yan. Ibigay nyo, di ba? Pera ng bayan yan. So, that alone, di ba, DSWD, naririnig natin na gano'n, na nagkakaroon na ginagamit nila sa politika ang pagdidistribute ng ayuda. So, hindi ko alam kung ano pang mga ahensya. Of course, we're disappointed with the Congress and we're disappointed with the House of Representatives and of course the Senate.
pero alam mo, 2025 na malapit ang eleksyon. So, sinasabi ko lang sa ating mga sa taong bayan na pwede ba mamili na tayo ng tamang mag-govern sa atin. Mhm. Minsan ba na ano ka, kumbaga naging positibo ka rin ba, Ma'am Vivian, nung unang Oh, pag-upo pa lang ng kasulukuyang administrasyon? At napansin mo rin ba na parang biglang nagbago sa lahat ng mga sinabi, lalo na itong latest? Kasi alam natin, batang-bata pa ang kasulukuyang administrasyon. May pagpihit ba? Kumbaga, naging kabalintunaan ba doon sa unang mga pangako niya sa unang taon hanggang dito sa pagpasok sa pangalawang taon niya? Alam mo, hindi ako nag-campaign, doon sa Unity Team, hindi ako nag-campaign talaga kay Marcos from the very beginning. But of course, I campaigned for Sara Duterte. At, right after the election, because I was for Isko, and then Isko was the first one who conceived, and the concede. And then ang sabi nga niya, we have to give a chance to this administration. And we did. Na talaga namang, dapat lang, na bigyan ng chance, of course, yung ating administration. Pero 6 months pa lang kasi, nagkaroon na ng, matatawag natin na black propaganda or a black operation, yung kay Sara Duterte at that time, so right away we see the writing on the walls, di ba, na meron ng ganito. Bakit nagkakaganito, no? Unity team ito, yung nga sinasabi nating unity team. So ano ang plano? Bakit nagkakawatak-watak ang ating unity team na tinatawag nilang unity team? So, yun, medyo, syempre kami, pinapanood lang namin sila at nakikinig lang tayo sa mga news until na, yun nga, pinasok na yung People's Initiative, pinasok na yung mga agri-smuggling na alleged na sinasabi nila na kapartner ni First Lady na involved sa smuggling. Pagkatapos, there's supposed to be a hearing about that na biglang in-stop yung hearing at wala na tayong narinig about it. So, di ba, agri-smuggling, di ba, pagkain yan? I mean, food security yan. Bakit merong mga ganito, no? So, maambilis kasi sinasabi mo 2 years lang, pero yung 2 years na yon, ang dami na nangyayari. Kaya nga ang taong bayan pagod na pagod na. Ako pagod na ako dito sa administrasyon na ito. Kasi usually pagka merong issue, titigil muna, 'di ba? Wala munang issue. So makakapagpahinga ka, makaka-reflect ka kung ano talaga mga nangyayari or makakapag-prepare ka. Pero ngayon hindi, sunod-sunod. Talagang as in sunod-sunod yung mga issues, mga critical issues, no, tungkol sa ating bansa, so tungkol sa ating bayan. Opo. So nakakapagod. Ma'am, nasa point of no return na ba tayo? Hindi na ba kayang mahilot? Or nakikita nyo ba na ang pasimuno nito, ang mismong Pangulo natin, or mayroong nasa likod sa kanya, mayroong nagsusulsol? Ano ba? Yung nabanggit din na dati ni Pangulong Rodrigo Duterte na weak, mahina. Nakikita na natin yon. So, vindicated talagang ating former President Rodrigo Duterte doon sa mga sinasabi niya. Kasi, ayan na, manifestations ng mga sinasabi niya. So, wag natin po kakalimutan din, talagang yung kanina talaga ina-emphasize ko is kasi yung alleged drug use ng ating Pangulo na hanggang ngayon hindi pa natutuldukan. So with that, lahat ng nangyayari ngayon, manifestations yan ng isang drug user, di ba? Na hindi niya nag-govern ang ating bayan. Ma'am Vivian, marami po sa ating mga kababayan dito sa ating social media ang nagtatanong kung paano ho ba sumama sa inyong movement, itong Marcos Resign movement. Okay, marami nang sumasama. Of course, yung mga ating mga malalaking grupo na nandyan, pwede po yung mga affiliated na dito sa Marcos Resign movement. Tapos meron din tayong Facebook page. Sana hindi rin ma-take down yan. And
Pero in your small way, you don't have to affiliate with us. You don't have to be in in assembly or in a group of people. On your own, makakagawa po kayo ma-voice out ninyo kung ano yung mga hinaing nyo dito sa ating Pangulo. Yan. Ma'am Vivian, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Please, mag-ano lang po tayo, get involved. Yun lang po sana ang sasabihin ko. Huwag po tayong mag-relax dahil kinabukasan po natin at kinabukasan ng ating mga anak ang ating ay pinaglalaban dito.